pinagtatawanan kapag kayo. Sabi ko nga sa inyong dalawa, no, Jojo A at Panelo, lalaki yun. Mahilig nga lang magpa-topless ng kapwa natin lalaki. Ewan ko, siguro mahilig sa tong-u. Si Roque, hilig niya makakita ng tong-u, mga kababayan. Ano? Tuloy! Baka matulungan ko pa siya. Matulungan Di ba? Kasi Oo. tayo naman, kay kalaban, kay kaibigan, basta mali, ang mali, mali. Ang tama, tama. Doon tayo palagi sa tama. Okay. Hindi, tsaka natatandaan nyo ba mga kababayan? Etong si Roque, no? Yung umpisa pa lang ho ano ba yun? Secret agreement. Di ba? May ganun. May secret agreement si dating Pangulong Duterte at ang China at si Xi Jinping. Di ba? Egay Santos, may ganoon. Si Roque, banat agad. Ay, oo, totoong may ganyan yan. No? Meron talagang ganyan yan. Pero, hindi naman secret agreement ang tawag doon. Ang tawag daw doon gentleman's agreement daw ho, mga kababayan. Nung sabi ng mga tao, di totoo nga may agreement si Duterte at si Xi Jinping na ganyan, hindi pwedeng kumpunihin yung BRP Sierra Madre, hindi pwedeng maghatid ng kung ano-ano sa mga nandoon sa kasundaluhan doon. Sinoplak ni Panelo. Wala pong ganung katotohanan. Madaldal ho talaga kasi. Yun ang nakakapagpabaon kay Roque. Yung tipo bang smart ako, matalino ako, dadaanin ko kayo sa pagpapaliwanag ko. Ganyan yun. Ay hindi niya nalalaman, hindi niya nare-realize, parang nasa ano na po siya, kumunoy, patuloy na ang paghigop sa kanya pa ilalim, di ba? Ma'am Trixie Villa at Spanish Girl at si Sir Archie Beroya nandito na din Pero may chismis noon ikaw naglagay sa kanya na spokesperson doon nung Ang para alam ko, istorya doon, kailangan namin ng kagaya niya sana. Madaldal. Uy, saglit na, madaldal. Laging nakabuka yung bunga. Speaking of spokesperson, ang vice presidente meron din, Hindi ko nga lang alam kung ano yung pangalan nung spokesperson ng vice presidente. Tama yan, vice. Bakit? At least yung mga nakakatakot mong sinasabi, yung meron akong kinausap na hagilapin si Bongbong Marcos, patayin. Yung mga ganun. Tsaka yung mga huhukayin ko yung libingan niyan. Itatapon ko sa West Philippines. Nakakapangilabot, busy. No? At least, may spokesperson na, maiiwasan na yung mga ganun, yung putol ng leeg, Di po ba? Kasi, sa kasaysayan ng Pilipinas, wala akong narinig na ganung vice-presidente. Meron, dati. Si Attorney Leni Robredo. Inaasar natin, paulit-ulit. Pero may laman po. At yung sagot ni Attorney Leni Robredo, mga bossing, nasa punto kung ano yung tanong, yun din po ang sagot sa kanya. Di ba? Kaya lang tayo, dahil nga po nasa kabilang kulay, inaasar natin. Pero kung i-analyze nyo yung sinasabi ni Atty. Leni Robredo, meron naman pong ibig sabihin. At punto naman po doon sa tanong. Kay Vice Presidente, iba Ano? Iba Nagulat na lang ho ako, mga kababayan, na sabi pag hindi sila tumigil, huhukayin ko yung libingan ng kanilang tatay at itapong ko sa West Philippines. Di ba? Napaka-cryptic po ng mga sinasabi ng ating Vice Presidente. Tuloy! Kasi pandemic Ah. Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Alam, buwisit siya kanya sa PRD. Madaldal nga masyado. Nagalit pala kay Pierre. Kaya siguro, nagalit si PRRD kay Roque. Madaldal daw masyado. Baka nasanay po kasi ng kakalolipop. Baka kung ano na naman iisipin nyo, sasabihin nyo, lollipop as in lollipop talaga.
No, yung candy, oh. Kaya kailangan laging nakabuka yung bibig, oh. Kung ano-ano iniisip nyo dyan. Nasobrahan nga lang daw po siya daldal, si Roque. Tapos, dahil kailangan namin ng isang madaldal, kinuha siya. Kaya lang, after 2 months, tawag sa akin si Presidente, sabi niya, pwede mo, programa ka na? Ba, hindi ako kontento. Kaya nagprograma ako eh. Parang ako pa rin nagpapaliwanag ng lahat. Kasi nga, ang naging problema niya, yung isang issue, sa halip na matapos, nanganganak. Dumadami. Parang yung invento din ni Roque, ano, mga kababayan, kung ano-ano. Yung invento niyang mga pinapakalat sa social media. Oh, sabi ni Libra October, Ceresa Force. Oh, shout out sa buong Ceresa family, ha. Oh, nalakjo, kaya laging nakabuka ang bibig. Nako, si Nanay Libra, kapag talagang ang pinag-uusapan si Roque, kung ano-ano na sasabing mga komento. Oh, shout out po sa inyo, Nanay Libra. Oh, Pa, ha? Sa kadadaldal niya. O, yan ang naging problema. So ano na Pero rin alam siya? mo, gaya ng sinasabi ko, the presumption of innocence applies to everyone. It applies to him. So, come home. Face them in court. You're a lawyer. yun ang ano mo sa kanya, advice mo sa kanya, ha? And for that matter, yan ang advice ko sa lahat. Salamat. Oo. Well, if yun naman ho talaga ang dapat gawin doon. Harapin mo. Di ba? Matapang ka eh. Harapin mo. Abogado ka, matalino ka eh. Alam mo kung ano yung dapat mong depensa eh. Oh, bakit hindi makaharap? Bakit nagtatago? we have a lawyer as good as you, as articulate and charmingly, feistily charming, madadali natin yan, di ba? Wala na. Kaya lang, lagi Wala rin naman problema. Kung matalo, bibisitahin ko naman sila. Kung matalo, bibisitahin. Tingnan mo, no, baka lagi may dugo yung sa likod pag dugo ba to? Hindi. No, ma-brown. Ma-brown eh. Ha, ano ba? Bahala na kayo kung ano isipin nyo doon. Basta naisingit ko lang yan. Hindi ko alam din kung bakit ko naisingit yun. No, anyway, iwanan na ho natin yung usaping Roque, mga kababayan. Diyos ko, sabi ni Joel Ceresa Force, blood bath. pag ganun pagbisita ni Panelo, uy, ano yan? Bakit may pula ka sa likod? Wala yan. Nangati lang yung puwet ko. Meron kasing tawag doon, mga kababayan? Pigsa. Oh, di ba? Saan ba yung pigsa mo? Mismo sa butas. Anyway, mga bossing, iwanan na ho natin yan kung ano-ano yung naiisip nyo kapag si Roque ang pinag-uusapan natin. Alisin na nga natin si Panelo. Komedyante din ito.